na Oo. hinatid nila sa bahay ni Saldico bago dinala sa bahay ni sabi ko, Oo. scripted naman to. Sabi kong gano'n. Pinakikinggan ko pa lang siya. Sabi ko, ay hindi to. Kasi di ba nag-ano din ako. Okay. Pero Lumabas ano din naman sa ako tingin sa mo? Congress eh. May feed din ng konti si Magalong dun sa kay Orly, ganun? Or nung napag-meet, hindi, mag-speculate lang ha. Ako lang. Ako alam mo naman. Actually, tawag Hmm. dito, ang dami nilang gustong gawing twist. Kasi CIS si Yap. Okay. Sino ba yung nag-iimbestiga? Si Tulfo. Si Tulfo. Oh. Diba? Kaya nagulat nga si Tulfo nun eh. Kasi si Yap ang dating representative ng CIS, diba? CIS. Na party list ni Tulfo yan eh. Oo. Paano yan? Si ano ba? Sa tingin mo may sabit pa yan? May sabit sila Raffy Tulfo dyan? Hindi. Hindi nila masasabit si Tulfo. For sure hindi. Ano yan, Okay. tawag dito, ano talagang gusto nila dun palabasin? Maisabit yung pangalan ni Speaker, ni Martin. Yun talagang gusto nilang ilabas. Tapos hindi na nagpakita. Oo nga. Nasaan na yan sa tingin mo? Sino na? Tinago na ng Sara Army. Okay. Ibinalik na kasi parang sabi mo kanina for ano rin yun eh. Member naman. So wala naman wala ron. Saka hindi, kinabukasan, lumalabas na yung maraming video ng mga Marines na pinupuri siya. Ay, totoo. Hindi ko... Oo, kasama namin yan. Hindi yan sinungaling. Ganun, ganyan. Tapos scroll ako, mamaya, ibang Marines na naman. Sabi ko, gumagawa to ng Ng ingay. eksena na maniwala ni, yung mga tao sa kay Gutesa. Active na May Marines nag-message sa akin. ngayon. May nag-message sa Oh, akin. yan. Sige. Sabi niya, babae. Sabi niya gano'n, madam. Sabi niya gano'n, dati akong retired, dati akong Marines. Babae. Sabi ko, ha? Sundalo ka? Sabi niya, oo, kasama ko yan. Yung video pinost mo na pinupuri si Gutesa. Oh. Tapos binigay niya yung info sa akin. Nasa US siya. INC rin siya. Sabi ko, ayan na naman mga INC. Kaya nalaman mong INC si Gutesa. Sabi ko, Okay. INC din siya. Sabi ko, bakit? INC po yun yung si Gutesa. Okay. Yun, binabas ko. Sabi niya, marami pa pong lalabas niyan. Alam niyo, barahin niyo na. Drama na nila yan. Ayun, binara ko. Hindi nga tumuloy. Oo nga, no? Kasi pinag-usapan daw sa GC nila. Paano yung mga, buti may mga na random na nagbibigay sa'yo ng info na ganyan, no? Ang dami. Pati yung mga flood projects, hindi ko na kailangan mag-research eh. Sinusulat ko na lang. Mami Peps, nung huling usap natin, ang inaasikaso mo yung tulungan yung mga na land grab ni baklang... Diyan lumalim yung pagre-research ko. Diyan ako marami na-discover. Diyan ako na-discover na yung anak ni Martires, Yusek pala ng Department of Agrarian Reform. Okay. Kasi nakapag-meeting ako doon eh. Ginawan ako ng schedule ni Boss Mel. Linapit ko sa kanya yan. Sabi ko, boss, paano ba to? Yung isa sa land grab ni Harry, bigay ni BBM. Ayan. Meron pang, parang certificate na binigay niya sa magsasaka. Tapos, nanakaw ni Harry. Sabi niya, ay, magagalit si presidente niyan. Tumawag siya agad dun sa kay DAR secretary. Oo, sa DAR. Tapos sabi gano'n, pupunta dyan si Pebbles, ito ibibigay ko yung number mo, tapos mag-set kayo ng meeting, gano'n ganyan. Nakapag-set ako ng meeting. Tapos nagulat ako, may pinapakilala sa akin. Sabi nga, and this is Yusek Martires. Napatingin ako sa kanya, Martires, sabi ko gano'n. Tatay mo yung nasa ombudsman? Tapos sabi niya, yes, it's my dad. May hawak akong papel. Yung pinasa ng ng mga magsasaka sa ombudsman na hindi pinansin. Okay. Siyempre, Roque. Alam mo ginawa ko? Akala niya kakabahan ako. Pinapit ko sa kanya, ayan, ibigay mo sa tatay mo. Hindi inaasikaso. Ginanong ko nga. Pero, paano yun?
Sino ang secretary that time? Ngayon, hindi that time, ngayon. Oo nga, kaya nga hindi, Pa rin. hindi na si PBBM. PBBM. Hindi, kaya nga, I mean, Hindi, yung pagkuha ng lupa oh, ni Roque, yung paglaland grab niya, Duterte diba pa. okay, sa sa DAR pala. Alright, sorry. Okay. Kumbaga, magugulat ka. Makikita mo yung koneksyon. Ang tatay niya, ombudsman. Tapos Yusek sa DAR. Yung anak. Tapos lupa yung pinag-uusapan eh. Correct. Parang ang lumalabas, mas powerful pa siya kaysa dun sa secretary ah. Kasi ang daming magsasaka na nagsampa ng kaso sa mga politicians during Duterte time. Okay. Kaya Okay. doon linagay yung anak niya. Pero ano naman, maganda naman kinalabasan yan. Kasi ang alam ko, yan yung inaasikaso mo eh. Oo, binanggit to ni Attorney Claire. Kasi hindi nila pwedeng asikasuhin. Dahil magagalit ang presidente. Dahil inaward ng presidente yung ibang lupa dun eh. Okay. Oo. Yun yung no? Isa sa mga proyekto. Saka ang mali nila dun, hindi nila agad naayos. Kasi patapos na si Duterte that time. Hindi pa rin naasikaso yung pagbabayad. Hanggang sa inabutan ni BBM, umabot na kay BBM. Okay. Balik tayo dun sa sino ba to? Si Duterte. Nabanggit mo rin nung kagabi nga na sabi mo, etong si Duterte hindi nalalabas. Tas alam na rin naman ng pamilya niya na hindi na makakalabas. Kahit naman i-research nyo yung mga nakulong doon, inaabot talaga ng 10 years, 20 years, ganyan. Minsan doon na talaga Inaabutan. sa tumanda na doon. Katulad niyan, naipasok si Duterte ng matanda na talaga, 80 na, di ba? Tapos may sakit pa. Iba kaya ang pakiramdam ng nakukulong. Kasi ako nakulong ako sa Japan eh. Nung nag-PNP ako, nakaka-stress. Oo, kahit maganda pang pasilidad, nakaka-stress. Yes, Siguro, no? nakaka-stress. Yung 24 hours kang walang kausap. Kaya siguro, dalaw ng dalaw sila Sara para may makausap yung papa ni tatay nila. Oo, malamang na ba't hindi pa dinadalaw ni Bongo? Tsaka ni Bato? Natatakot sila eh. Kasama kasi sila sa uli, may warrant. Oo nga. Kaya hindi na dumalaw no? Mami Peps, ito pala. Di ba si Robin Padilla, very visible naman yan dyan no? Sa tingin mo masasabit yan? Masasabit yan si Si Robin? Una niyang linabas yung salin niya, di ba? Hindi siguro yung maki-question, kaso nga lang hindi na yan mananalo. Mahilig naman maglabas talaga yun ng kung ano. Di ba naglabas nga ng edits yun na maliit? Oo. Hindi, pero sa susunod hindi na yan. Hindi naman nanalo. Wala nang boboto dyan. Oo, wala. Nadali lang tayo sa charm eh. Pero saka hindi. Sa tingin Kung mo, nagkaroon uli ngayon ng election agad, yun yung kinasamaan ng loob ng presidente na hindi nanalo yung mas kalahati man lang ng alyansa. Oo nga. Yun ang kinasama ng loob niya na realize niya na hindi maganda yung pagpapatakbo ko.